Bakit kaya banal ang krus? Ang cross ay banal dahil ang nakapako dyan ay banal. Walang iba kundi si Jesus. Ang tanong, sa panahon ngayon, ano ba ang krus meron tayo? Pag sinasabing krus, ibig sabihin, paghihirap. Ano ba yung paghihirap natin? Ano bang problema meron tayo? Paano mababago ang ating mga paghihirap? Number 1, kapag meron tayong care. Ano ba ulit? Care. Tignan mo nga yung katabi mo, may care ba yan? May pakialam ba yan? May pagkalinga ba yan sa'yo? Paano ba niya pinapahalagahan ang kanyang buhay? Paano ba niya pinapahalagahan yung buhay ng iba? Sa mga paghihirap natin, lahat ng yan ay matatagumpayan kapag meron tayong care. Di ba yung mga nanay ganyan, kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, lahat ginagawa nila para sa kanilang mga anak. Di ba? Samantalang yung mga anak, wala lang. Pero yung mga magulang, hindi naman yan nag-expect na sabihan mo yung pagmamahal na binibigay nila. Anong ina-expect niya sa'yo? Na maging mabuting tao ka lang. Na maging maayos lang yung buhay mo. Hindi nag-aantay ng kapalit. Bakit? Kasi may care. Pero minsan, hindi natin na-appreciate mga bata. Minsan sinasabi, hindi ako mahal ni mami. Hindi siya nagkikare sa akin. Puro trabaho lang ang iniisip. Hep, hep, hep. Baka naman hindi. Totoo yan, Father. Trabaho lang ng trabaho. Anong gusto mo? Magdamag na lang sa bahay nyo. Eh di wala na kayong makain. Sa totoo lang, ayaw kang ang iwanan ng magulang mo eh. Yung tatay mo na sundalo, yung nanay mo na sundalo, sa totoo lang, ayaw niyang ma-deploy sa ibang lugar. Kung tutusin, ayaw niya na nga rin mag-duty kasi nabubull out siya palagi eh. Pero bakit nagtitiis yan? Kahit mabull out ng kanyang commander, bakit nagtitiis yan kahit yung mga kasamahan niya ayaw niya? Kasi mahal ka niya. Kung alam mo lang kung gaano kanya kamahal, kung alam mo lang na nagtitiis yan pag nadideploy sa ibang lugar, iniisip ka niya. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Nagbubulakbol ka lang. Iniisip mo, hindi ka mahal. Mahal ka, kapatid. May care yan. Kaya lahat ng paghihirap niya, naiibsan. Bakit? May care eh. Kaya gusto mo may ibisan ng paghihirap mo? Mag-care ka rin. Alagaan mo din ang nanay mo. Intindihin mo rin ang tatay mo. Unawain mo rin ang sitwasyon. Amen. Pangalawa, respect. May respeto ka pa ba sa mga nakakatanda? May respeto ka pa ba sa mga tao sa paligid mo? Ang paggalang, ang respeto, hindi yan nabibili. Kusang binibigay yan sa mga taong respeto. Yung mga desisyon ng mga nakakataas sa atin, nire-respeto pa ba natin? Kung nire-respeto lang natin yung isang tao dahil sa kanyang ranggo, at yung ranggo mo ay ginagamit mo para mag-manipulate ng iba, mag-isip-isip tayo. Baka pag dumating yung moment na natanggal na sa'yo yung ranggo mo, yung pwesto mo, igagalang ka pa rin kaya ng mga tao sa paligid mo? Itong magandang maririnig natin sa mga bata hindi mapagmamalaki nila sa mga tao na ang mama ko ay Air Force, ang mama ko ay magaling na piloto, ang tatay ko ay magaling na piloto, tatay ko ay magaling na guro. Hindi yun ang magandang maririnig mo eh. Anong magandang maririnig mo? My father is a good person. Period. Wow. Diba? Baliwala, my father is a policeman. No. So, pero pag narinig mo sa mga bata yan, my mother is a good person. Wow. Ano pa man ang kanyang trabaho,
Naglalaba? Naglalaba ng damit ng iba? Tricycle driver? Jeepney driver? Taxi driver? Nangangatulong? Pero pag narinig mo sa mga bata, my mother is a good person. Wow! Saludo ako sa iyo. Kaysa naman sa policeman, pero pulis patola. Kaysa naman sa sundalo, pero hindi naman nagkatrabaho ng maayos. Diba? Kaya dapat respeto. Amen. Next letter. O. Ano yon? Obedience. Mga bata. What is obedience sa Tagalog? Pagsunod. Sumusunod pa ba tayo? Nag-o-obey pa ba tayo? Pag sinabi ng nanay mo, mag-aral kang mabuti, nag-aaral bang mabuti? O puro ML lang? Mobile Legend? Ha? Nag-o-obey pa kaya tayo? Pag sinabi sa atin ng commander natin, ito gawin mo ha, mag-duty ka. Nag-duty pa ba tayo? O baka naman nag-ML na lang din? O baka naman nag-online sabong? Kami ngayon mga laro sa online, no? Magsusugal ka na. Pwede kang tumaya. Eh, oh, father, pa 500 lang naman eh. 500 ka dyan. Nakailang taya ka na, nakailang talo ka na. Hanggang sa na-addict ka na. Alam nyo, kailangan natin mag-obey. At isang problema, o pinakamalupit na problema natin, kapag hindi tayo nag-obey, sa kung ano yung kalooban ng Diyos, doon tayo mas nahihirapan. Ang gusto ng Diyos, maging masaya tayo. Pero bakit ayaw natin maging masaya sa kung ano yung way na gusto niya? Many times, gusto nating maging masaya sa way na kung anong gusto natin. Akala natin makikita natin ang tunay na kaligayahan sa pera. Akala natin doon tayo sasaya kapag nakaganti na tayo sa mga tao na kagalit sa atin. Akala natin doon tayo magiging masaya pag nakuha na natin kung ano yung gusto natin. Pero ang tunay na kaligayahan, kapag napulfill mo kung ano yung gusto ng Diyos sa iyo. Ang mga kasalanan ay yung mga galaw na taliwas sa kalooban sa kung ano yung gusto ng Panginoon. Mga bata, nagdi-disobey ka ba sa kung ano yung gusto ng magulang mo? Gusto ng magulang mo maging maayos ang buhay mo, pero bakit nalululong ka sa masamang bisyo? Gusto ng magulang mo maging honest ka, pero bakit hindi ka nagiging honest? May problema ka na pala, hindi mo sinasabi. Nagkukulong ka to the worst, naglalaslas ka, imo. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang imo? Mga sandalo. Many times, hindi natin maintindihan kung bakit tayo nag-o-obey sa mga commander natin. Pero kung mag-o-obey lang tayo, doon natin makikita in the process na tama pala. Kasi kahit napakagaling mo, kung hindi ka naman marunong sumunod, at yung ginagawa mo ay taliwas sa kung ano yung sinasabi, kapatid, kawawa ka. Kaya kailangan mag-obey. Next letter. Dalawa na yan para wag ko nang pag-anuhin. SS. Meron pa ba tayong tinatawag na sacrificial service? Yung pagsaservisyo ba natin ay may kalakip na pagsasakripisyo? O baka naman inaantay mo na lang yung oras? No? QRT ako ngayon, dapat hanggang anong oras lang Ano yung kaibahan ng serbisyo sa trabaho? Pag sinabi nating serbisyo, ito ay wala kang hinihintay na kapalit, serbisyo nga Pero yung work, syempre may inaantay kang kapalit. Pag tinatanong tayo, bakit ka nagsundalo? Para sa bayan? Tama ba? Pero bakit nung tumatagal na, hindi na para sa bayan? Ano na? Para sa bayad. Tignan mo nga yung katabi mo. Para sa bayan pa ba? O para sa bayad? Yung pagsaservisyo ba natin bilang mga sundalo, may kalakip pa bang sakripisyo? Ba't pa tayo nagserbisyo?
kung di tayo marunong magsakripisyo. Kapatid, lahat ng mga paghihirap natin, pwedeng maibsan yan pagyayakapin natin ang cross na yan. Pag-inungin natin ang ating mga sarili, nagtagumpay na ba si Kristo sa iyo? Magtatagumpay si Kristo sa iyo pag meron kang cross. Ano yung C? Care. Ano yung R? Respect. Ano yung O? Obedience. Ano yung SS? Sacrificial service. Sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, tingin natin ang gabay ng ating Panginoong Yesus na sa anumang paghihirap natin pinagdaraanan ngayon, yakapin natin ito ng may cross at tandaan natin siya ay lagi nandyan para tayo ay subaybayan at alagaan. Amen.